Matagal nang usap-usapan sa aming baryo ang tungkol sa gubat na hindi dapat pasukin, lalo na kapag lumalim na ang gabi. Sabi ng matatanda, may kung anong nilalang ang naninirahan doon, mga matang nagmamasid sa dilim, mga yapak na hindi mo nakikita, at mga boses na parang tinatawag ka mula sa kawalan. Marami na raw nawala sa gubat na yon, at ang ilan sa kanila hindi na kailanman nakabalik. Isang gabi, may balitang kumalat sa baryo, 3 kabataang lalaki ang hindi nakauwi matapos mangaso sa kabubatan. Kilala ko ang isa sa kanila, si Dario. Lumaki kaming magkaibigan, at kahit matapang siya, hindi siya ang tipo ng lalaking magpapadala sa sulsol ng ibang tao. Pero nang gabi ring iyon, tinawag kami ng mga nakatatanda sa plaza. May pagpupulong ang buong baryo, at doon ko nalaman ang totoo. Ang 3 nawala ay hindi basta naligaw. May isang matandang lalaki, si Cailio, ang nakakita raw sa kanila bago tuluyang nawala. Sabi niya, pinilit ng mga binata na sundan ang isang landas na hindi pa nalalakaran ng kahit sino sa baryo. Isang landas na, ayon sa matatanda, ay hindi dapat daanan ng kahit sinong may takot sa Diyos. Kunin na natin sila bago mahuli ang lahat, sabi ni Cailio. Ang tono niya ay hindi lang pag-aalala kundi babala. Alam niyang oras lang ang binibilang bago may mangyari sa mga nawawala. Pero sino ang sasama? Ang gubat ay hindi pangkaraniwang gubat. Hindi ito simpleng masukal o madilim. May kung anong humihila sa sinumang pumasok. At kung hindi mo alam ang dapat gawin, baka ikaw mismo ay hindi na makalabas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero nagboluntaryo akong sumama. Hindi ko kayang hayaan na mawala na lang ng basta si Dario. 4 kaming napili, ako, si Mang Erning na isang veterano sa pangangaso, si Cailio na siyang may pinakamaraming alam tungkol sa kabubatan, at si Paul, isa pang kaibigan namin na ayaw din magpahuli sa pagligtas. Bago kami umalis, binigyan kami ng mga matatanda ng mga gamit na panlaban, bawang, asin, at langis na may dasal. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, paalala ni Cailio. Kapag may tumawag sa inyo na pamilyar ang boses, huwag kayong lilingon. Habang papasok kami sa gubat, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Tahimik. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang kahit anong tunog maliban sa mga yabag namin. Parang hindi kami pinapayagang pumasok. Hindi pa man kami nakakalayo, nakaramdam na ako ng malamig na hangin na parang may dumaan sa likod ko. Lumingon ako pero wala namang tao. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ang mga bakas ng paa ng mga nawalang kabaryo. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin naming may kakaibang nangyayari. Ang landas na dapat ay pabalik sa baryo ay parang hindi nauubos. Pakiramdam ko, paikot-ikot lang kami. Hindi na normal to, bulong ni Paul. Kahit si Mang Erning, na sanay sa pangangaso, ay kita mong kinakabahan na. Ilang saglit pa, may narinig kaming mahihinang boses. Tumigil kami. Pamilyar ang mga boses na yon. Dario, tanong ko, halos pabulong. Walang sumagot. Pero ang mga boses, parang lalong lumapit. Hindi sigaw ng taong nawawala, parang bulong na hindi mo maintindihan, pero parang tinatawag ang pangalan mo. Doon ko na naramdaman ang tunay na takot. Hindi lang kami ang nandito. May ibang bagay na nagmamasid sa amin. At ang mas nakakatakot, hindi pa namin alam kung paano kami makakalabas ng buhay. Nakatayo kaming 4 sa gitna ng masukal na gubat, tahimik na nakikinig sa mga boses na pumapalibot sa amin. Hindi ko na kailangang sabihin kung gaano kalamig ang hangin, ramdam ko ito sa buto ko. Ang mga bulong na kanina ay mahina at malayo, ngayon ay tila palapit ng palapit. Hindi na ako sigurado kung dapat ba akong sumagot o magtago, pero isang bagay ang sigurado ako, may ibang presensya sa paligid namin. Napatingin ako kay Cailio.
Kita ko sa mukha niya na alam niyang hindi normal ang nangyayari. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote ng langis na ibinigay ng mga matatanda sa baryo. Binuksan niya ito at saka nagpatak sa kanyang palad. Ipahid niyo sa lig niyo, bulong niya. Walang nagtanong kung bakit, agad naming ginawa ang utos niya. Mas mabuti nang sumunod kaysa magsisi. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero pakiramdam ko ay hindi kami gumagalaw. Parang ang paligid ay hindi nagbabago. Ang punong nadaraanan namin kanina, parang siya pa rin ang nasa harapan namin ngayon. Paikot-ikot tayo, sabi ni Paul, ang boses niya ay may halong kaba. Alam naming lahat na may kung anong hindi tama. Parang niloloko kami ng gubat, tinutulak kami pabalik, o mas malala, tinutulungan ang kung anuman ang nasa loob nito para hindi kami makatakas. Biglang tumigil si Mang Erning at itinuro ang isang bagay sa lupa. May mga bakas ng paa, maliit at bahagyang nakausli ang hulma ng mga daliri. Ito yung mga yapak ng mga bata, bulong niya. Pero bakit napatingin kami sa kanya, naghihintay sa susunod niyang sasabihin? Bakit parang pabalik ito? Hindi agad sumagot si Kailyo, pero kita ko sa mukha niya na may naisip siyang hindi niya gustong paniwalaan. Ilang sandali pa, bigla naming narinig ang tunog ng sanga na nabali sa hindi kalayuan. Napalingon kaming lahat. Wala kaming makita, pero ramdam naming hindi lang kami ang nandito. Nakiramdam ako, pilit na sinasala ang mga tunog sa paligid. Doon ko narinig ang isa sa pinaka-nakakakilabot na bagay sa buong buhay ko, ang boses ni Dario, mahina at tila pagod. Tulungan niyo ako, napatigil ako. Napatingin ako sa iba, pero wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Lahat kami ay nag-aalangan. Ang boses niya ay parang siya talaga, pero may kung anong mali. Parang walang buhay, parang boses na hindi galing sa tao. Dario, tanong ko ng marahan. Wala pa ring sagot. Si Paul ang unang naglakad papunta sa direksyon ng boses, pero agad siyang hinawakan ni Kailyo sa braso. Huwag, madiin ang pagkakasabi niya. Kung siya nga yon, dapat nakita na natin siya. Hindi ako makapagsalita. Tama siya. Kung si Dario nga ang tumatawag, bakit hindi siya nagpapakita? Ilang saglit pa, biglang sumigaw ang boses. Tulong! Tulungan niyo ako! Mas malakas, mas desperado. Para bang may humihila sa kanya palayo. Napalunok ako, hindi alam kung tatakbo ako papunta sa tunog o lalayo. Alam kong kailangan naming hanapin si Dario at ang iba pa, pero paano kung hindi na sila ang tunay nilang sarili? Paano kung may iba nang humawak sa kanila? Kahit nanginginig ang tuhod ko, lumapit ako ng bahagya. Pumikit ako sandali at nakiramdam. Doon ko lang napansin na may isa pang bagay na mali. Ang sigaw ay nanggagaling sa isang direksyon, pero ang mga yabag na maririnig sa lupa ay galing sa magkakaibang parte ng gubat. Hindi isa, hindi dalawa, parang may maraming nilalang na gumagalaw sa paligid namin. Lumingon ako kay Kailyo, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Lumayo tayo rito, mahina niyang sabi. Ngayon din eh. Pero bago kami makagalaw, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok ko. May isang boses na halos kasabay ng huling paghina ng hangin ang bumulong sa likuran ko. Huli na kayo. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang malamig na hangin sa batok ko ay tila dumaan sa mismong kaluluwa ko. Hindi ako makalingon. Hindi ko alam kung takot lang o may nagsasabi sa akin na huwag akong gumalaw. Pero ramdam ko ang presensya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, pero sigurado akong hindi ito dapat naririto. Si Paul ang unang gumalaw. Hinila niya ako palayo habang si Kailyo ay mabilis na nagbuhos ng langis sa paligid namin. Mabilis ang kilos niya, para bang alam niyang may mas malalang mangyayari kung hindi kami agad kikilos.
Wala tayo sa tamang lugar, bulong niya, at doon ko naintindihan. Ang gubat na pinasukan namin ay hindi na ang dating gubat na alam ng mga taga-baryo. May kung anong nagbabago rito. Wala kaming nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad, pero sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay palayo kami ng palayo sa totoong mundo. Ang paligid ay tila lumalabo, nagiging masyadong madilim kahit hindi pa ganoon kalalim ang gabi. At ang mas nakakapagtaka, wala na kaming naririnig, wala nang sigaw ni Dario, wala na ang mga yabag na kanina ay umaalingaw sa lupa. Parang sinadya kaming ilayo sa totoong pinagmulan ng tunog. May gumugulo sa atin, sabi ni Mang Erning. Gusto nilang maligaw tayo. Wala nang nagsalita pagkatapos noon. Napagtanto kong hindi lang simpleng paghahanap ito. May laban kaming hindi namin nakikita pero sigurado kaming nararamdaman. Pakiramdam ko, kahit anong gawin namin, may isang bagay sa gubat na ito ang nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para lumapit. Maya-maya, napansin kong parang may nagbago sa hangin. Hindi ko agad maipaliwanag, pero parang may pumalya sa mismong paligid namin. Ang mga puno na dati ay parang nagkukubli sa amin, ngayon ay parang nakatanaw sa bawat galaw namin. Ang mga anino nila, humahaba at gumagalaw kahit walang hangin. Tumingin ako kay Kailyo at nakita ko siyang napalunok. Kung ano man to, mahina niyang sabi, mas matagal na silang naririto kaysa sa atin. Napatingin si Paul sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi lang tayo ang nawawala rito. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Kailyo, pero hindi ko na kinailangang itanong. Ilang segundo lang ang lumipas bago kami makarinig ng isa pang tunog, isang mahaba at mahihinang pag-iyak, parang tinig ng isang batang babae. Mahina pero malinaw. Humihingi ng tulong. Nagkatinginan kami. Wala namang batang nawala sa baryo. Alam naming ang tatlong nawawala ay puro lalaki at halos magkasing edad kami. Pero sino ang batang ito? Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa akin na gusto siyang sundan. Para bang may humihila sa akin sa direksyon ng tunog. Pero bago pa ako makagalaw, mahigpit na hinawakan ni Mang Erning ang braso ko. Wala tayong kakilalang bata rito, mariin niyang sabi. Kung siya nga ay isang tunay na bata, bakit siya narito mag-isa? Tama siya. Walang batang dapat nandito. At kung siya man ay totoo, bakit hindi namin siya nakikita? Muli naming narinig ang boses. Tulungan niyo ako, mas mahina na ngayon, parang may humihila palayo sa kanya. Si Paul ang unang hindi nakatiis. Hindi natin siya pwedeng iwan, anya at mabilis na lumakad patungo sa tunog. Paul, huwag sigaw ko, pero huli na. Nakapasok na siya sa mas madilim na bahagi ng gubat, at sa isang iglap, nawala na siya sa paningin namin. Tahimik kaming natigilan, pilit na nilalamon ng takot ang aming isipan. At saka namin narinig ang pinakakinatatakutan naming marinig. Tumawa ang boses ng batang babae. Mahinang tawa, hindi masaya, hindi rin pangkaraniwan. Isa yung tawang hindi galing sa isang batang nangangailangan ng tulong. Isa yung tawang may alam siyang hindi namin alam. At doon ko lang napagtanto, baka hindi kami ang naghahanap. Baka kami ang hinahanap nila. Mabilis akong sumugod papunta kay Paul, pero hinawakan ako ni Kailyo sa balikat. Mahigpit ang pagkakahawak niya, parang alam niyang kung sundan ko si Paul, baka hindi na rin ako makabalik. Huwag kang tumakbo ng basta-basta, mahina niyang sabi, pero ramdam ko ang kaba sa boses niya. Sa kabila ng dilim, pilit kong inaninag kung nasaan si Paul. Paul! Bumalik ka rito, sigaw ko, pero walang sumagot. Tahimik ang paligid. Wala na ang batang umiiyak. Wala na rin ang tunog ng mga yapak ni Paul. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko.
Si Mang Erning ang unang gumalaw. Kinuha niya ang dalang gulok at hinawi ang mga sanga sa harapan namin. Hindi natin siya pwedeng iwan, anya. Pero dahan-dahan tayo. May naghihintay sa atin sa dilim. Alam kong tama siya. Ang gubat na ito ay hindi na basta gubat. Para itong buhay na nilalang na hinuhuli kami isa-isa. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas maingat na ngayon. Ang hangin ay parang mas bumibigat, at ang dilim ay parang lalo pang kumakapal. Parang kahit saan kami tumingin, may mga matang nakamasid sa amin. Alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam nito, kahit si Nakailyo at Mang Erning ay tahimik na ngayon, nakikiramdam sa kung anong paparating. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin namin ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa gitna ng kakahuyan, may isang maliit na kubo. Luma ito, tila matagal nang iniwan. Ang dingding ay gawa sa lumang kahoy at pawid, at may bintanang bahagyang nakabukas. Pero ang pinakakakaiba rito, may ilaw sa loob. Nagkatinginan kami. Sino ang nakatira rito sa ganitong lugar? At paano nagkaroon ng ilaw sa isang kubong mukhang matagal nang iniwan? Itinaas ni Kailyo ang kamay, senyales na huwag kaming gumawa ng kahit anong ingay. Dahan-dahan kaming lumapit. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay may kung anong humihigop sa amin papalapit sa kubo. Sa loob ng bintana, may anino kaming naaninag, isang taong nakaupo sa gitna ng madilim na silid. Paul, mahina kong tawag. Biglang kumalabog ang pintuan ng kubo. Napaatras kami. Hindi namin ito ginalaw pero gumalaw ito ng mag-isa. Tulungan niyo ako, lumalabas ang boses mula sa loob ng kubo. Pero hindi ito boses ni Paul. Napatingin ako kay Kailyo. Kita ko sa mukha niya na alam niyang may mali. Huwag kayong papasok, mahina niyang bulong. Pero bago pa kami makakilos, biglang bumukas ng malakas ang pinto, tila hinihigop ng hangin. Sa loob, nakita namin ang isang figura, isang lalaki, payat at maputla, nakayuko at hindi gumagalaw. Hindi ako sigurado kung anong dapat kong maramdaman. Gusto kong tumakbo pero gusto ko ring malaman kung sino siya. Si Mang Erning ang unang lumapit, mabagal at maingat ang bawat hakbang. Sino ka? Tanong niya. Unti-unting itinaas ng figura ang kanyang ulo. Doon ko siya nakilala. Siya si Dario. Pero hindi siya ang Dario na kilala ko. Ang mga mata niya ay walang buhay, malalim ang itim sa ilalim ng mga ito, at ang balat niya ay parang tuyong kahoy. Hindi siya gumagalaw, pero may kakaiba sa presensya niya, parang hindi lang siya mag-isa sa katawan niya. Dario, bulong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ang malamig na titig niya ay parang tumatagos sa dibdib ko. Tulungan niyo ako, bago pa ako makalapit, bigla siyang napangiti. Isang ngiti na hindi galing sa isang taong humihingi ng tulong, ngiti ito ng isang taong may alam na hindi namin alam. Napaatras ako. Alam kong may mali. Hindi lang kami ang nandito. At bago ko palubusang maintindihan, biglang bumigat ang hangin, at naramdaman ko ang malamig na paghinga sa batok ko. May iba pang nilalang sa loob ng kubo. At alam nilang narito kami. Nanlalamig ang buong katawan ko habang nakatayo sa harap ni Dario. Hindi ko alam kung siya pa rin ba ang taong kilala namin o isang nilalang na ginaya lang ang kanyang anyo. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko ang matinding presensya sa loob ng kubo. Ang hangin sa paligid namin ay biglang parang naging mas mabigat at ang malamig na paghinga sa batok ko ay hindi na lang guni-guni. Mabilis akong napaatras at halos kasabay noon, biglang lumangit-ngit ang mga dingding ng kubo para bang may isang bagay na gustong lumabas mula rito. Kita ko ang takot sa mukha ni Kailyo at Mang Erning pero hindi sila umatras. Alam nilang wala nang atrasan ito.
Dario, kung ikaw nga yan, sabihin mo sa amin kung paano ka nakarating dito, madiing sabi ni Caelio, pero hindi sumagot si Dario. Sa halip, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi iyon ngiting nagpapakita ng tuwa, iyon ay isang ngiti na nagpapakilala ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Matagal ko kayong hinintay, bulong niya, pero hindi siya gumalaw. Napatingin ako sa paligid. Alam kong hindi lang si Dario ang nasa loob ng kubo. May iba pang nilalang na nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang sandali para lumapit. Ang amoy ng lumang kahoy at basaang lupa ay biglang hinaluan ng kung anong hindi ko maipaliwanag, isang matamis ngunit panis na amoy, parang nabubulok na prutas o mas malala pa. Mula sa sulok ng silid may marahang kaluskos. Dahan-dahan kong inikot ang tingin ko, pilit na inaaninag ang loob ng kubo. May isang bagay doon, isang anino na dahan-dahang gumagalaw. Hindi ko makita ng buo, pero alam kong hindi ito basta anino lang. Biglang sumigaw si Paul. Napalingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa isang sulok ng kubo, nanginginig, halos hindi makapagsalita. May humawak sa akin, halos pabulong niyang sabi, pero kita sa mukha niya ang matinding takot. Walang nag-aksaya ng oras. Mabilis na lumapit si Mang Erning at hinila si Paul papalabas ng kubo, pero bago pa siya makalabas, biglang sumara ng malakas ang pinto, halos muntik nang maipit si Caelio. May bumubulong sa akin, nanginginig na sabi ni Paul habang pilit niyang hinahabol ang hininga. Tayo ang hinahanap nila, sagot ni Caelio. At hindi tayo basta-basta makakaalis. Dahan-dahan akong lumingon pabalik kay Dario, pero sa isang iglap wala na siya sa kinatatayuan niya. Mabilis kong hinanap siya sa loob ng kubo, pero wala na siya roon. Parang naglaho lang siya sa hangin. Nasaan siya? Tanong ni Mang Erning, pilit na inaapakan ang takot sa kanyang boses. Bago pa may makasagot, biglang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Kasabay nito, narinig namin ang isang mabagal, mahaba, at malamig na pagtawa, hindi ito galing kay Dario, hindi ito galing sa sinuman sa amin. Napatingin ako kay Caelio, pero bago pa ako makapagsalita, may isang bagay na lumabas mula sa anino sa sulok ng kubo. Isang kamay. Payat, mahaba ang mga daliri, at halos kulay abo na parang natuyong balat. Dahan-dahan itong lumitaw mula sa anino at gumapang sa sahig, papalapit sa amin. Huwag kayong gagalaw, mahina pero madiing utos ni Caelio. Pero si Paul, sa tindi ng takot, ay hindi na nakapagpigil. Bigla siyang umatras, at sa kanyang paggalaw, natapakan niya ang isang lumang tabla sa sahig. Napalakas ang tunog ng pagkabasag nito. Sa isang iglap, ang buong paligid ay tila umikot, at ang aninong kanina ay gumagapang lamang ay biglang bumangon, isang nilalang na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Mataas ito, mahaba ang mga braso at halos walang mukha, tanging malalim na mata at isang mahabang bibig na tila palaging nakangisi. Nagtama ang aming mga mata, at doon ko lang napagtanto kung gaano kalalim ang gubat na pinasok namin. Hindi lang basta gubat. Isa itong bitad. Mabilis akong napaatras, pilit na pinipigil ang takot na bumalot sa buong katawan ko. Ang nilalang sa harapan namin ay hindi na anino kundi isang bagay na dapat hindi umiiral sa mundong ito. Mahaba ang mga braso, manipis ang katawan, at ang kanyang ngiti, isang ngiting hindi nagpapakita ng tuwa, kundi ng matinding kasamaan. Alam kong hindi lang ito basta nagpapakita, may gusto itong kunin, may gusto itong paglaruan. Si Paul ay naninigas sa kinatatayuan niya, ang mga mata niya ay punong-puno ng takot. Hindi siya makagalaw at alam kong kung hindi kami kikilos, maaaring siya ang unang mawawala sa amin. Paul, tumakbo ka, mahina kong bulong, pero nanatili siyang nakatayo. Si Caelio ang unang gumalaw. Mabilis niyang binunot ang isang maliit na bote mula sa kanyang bag, binasag ito sa sahig,
at agad na bumuga ng matapang na usok na agad kumalat sa paligid. Amoy nito ay napakapait, isang uri ng insenso na hindi ko pa naamoy sa buong buhay ko. Biglang napaatras ang nilalang, nagpakawala ng isang matinis na tunog na parang pinaghalong sigaw ng isang hayop at isang taong nagdurusa. Para bang hindi nito kayang lapitan ang usok na yon. Takbo, sigaw ni Kailyo. Hawak ni Mang Erning ang braso ni Paul at pilit siyang hinila palabas ng kubo. Sumunod ako, habang si Kailyo ang nasa hulihan namin, patuloy na bumubuga ng usok mula sa maliit niyang bag sa bawat hakbang naming palayo. Ramdam ko ang malamig na presensya ng nilalang, parang sinusundan kami, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Nang makalabas kami ng kubo, hindi namin alam kung anong direksyon ang aming pupuntahan. Ang gubat ay parang nagbago, ang landas na aming dinaanan kanina ay wala na, napalitan ng mas makapal na mga puno at anino. Parang nililito kami, parang ayaw kaming palabasin. Kaliwa, sigaw ni Mang Erning. Wala kaming pagpipilian kundi sundan siya. Tumakbo kami ng tumakbo, hindi lumilingon, kahit naramdam namin ang mabilis na paggalaw ng kung anong nilalang sa likuran namin. Ang hangin ay mas lumalamig, ang paligid ay mas nagdidilim. Nang akala kong wala na kaming daan palabas, bigla kaming nakakita ng isang lumang bakod na yari sa kawayan. Napansin ko ang isang pamilyar na marka, iyon ang lumang bakod na nasa labas ng gubat, malapit sa baryo. Diyan! Bilisan nyo, sigaw ni Kailyo. Isa-isa kaming lumusot sa butas ng bakod. Paglabas namin, napadapa ako sa damuhan, habol ang hininga, hindi makapaniwalang nakalabas kami. Lumingon ako sa likod. Wala na ang nilalang. Wala na rin ang kubo. Parang lahat ng nangyari sa amin ay hindi totoo, pero alam kong hindi iyon panaginip. Si Paul ay humihinal pa rin, nanginginig, habang si Mang Erning ay tahimik na nakatingin sa gubat. Si Kailyo ay patuloy na nagbubulong ng kung anong panalangin. Akala ko tapos na ang lahat. Pero bago kami tuluyang makabangon, isang malamig na tinig ang lumabas mula sa loob ng gubat. Mahina lang, pero sapat para patindigin ang balahibo ko. Huwag kayong mag-alala, babalik pa tayo. At sa isang iglap, lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Walang hangin, walang kuliglig, walang kahit anong tunog. Tanging katahimikan. At doon ko lang naisip baka hindi pa talaga kami nakakalabas. Nakayuko kaming lahat, habol ang hininga, habang ang boses mula sa gubat ay unti-unting naglaho. Walang gustong magsalita. Wala ring gumalaw. Pakiramdam namin, kahit isang maling hakbang lang, maaaring bumalik ang kung anumang nilalang na nasa loob ng gubat. Si Paul ang unang bumasag ng katahimikan. Nakabalik na ba talaga tayo? Mahina niyang tanong, nanginginig pa rin ang boses. Tumingin ako sa paligid. Ang bakod, ang mga punong kahoy, at ang madamong lupa sa ilalim ng aming mga paa ay pamilyar na. Hindi na ito yung madilim at kakaibang gubat na parang bumalot sa amin kanina. Huminga ako ng malalim. Paul. Nakabalik na tayo, sagot ko, pero sa loob-loob ko, hindi ko rin alam kung gaano katotoo ang sagot kong iyon. Si Mang Erning ay tahimik lang, pinagmamasdan ang gubat na parang naghihintay ng kung anong senyales. Si Kailyo naman ay dahan-dahang lumuhod at dinampi ang kanyang palad sa lupa. May binulong siyang mahina, hindi ko man naintindihan ang sinabi niya, pero parang paggalang ito sa mga espiritong hindi natin nakikita. Dahan-dahan kaming tumayo, pinipilit ang sarili naming kumilos na parang walang nangyari. Pero sa bawat hakbang palayo, nararamdaman ko pa rin ang malamig na presensya sa likod ko, para bang may matang nanonood sa bawat kilos namin. Nang makarating kami sa baryo, hindi pa rin kami makapaniwala na ligtas na kami. Walang nagtanong kung bakit kami mukhang takot na takot o kung bakit kami pawis na pawis sa kabila ng malamig na gabi.
Para bang hindi nila naramdaman ang nangyari. Pero sa loob namin, alam naming hindi na kami magiging katulad ng dati. Si Dario, ang taong nakita namin sa loob ng kubo, ay hindi na namin muling nakita. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ang ibang matatanda sa baryo ay nagsabing baka matagal na siyang kinuha ng mga nilalang sa gubat at ang nakita namin ay anino na lang niya, isang alaala na gumagala sa pagitan ng mundo natin at ng kanila. Si Paul ay hindi na muling bumalik sa gubat. Hindi na siya naglaro malapit sa kakahuyan, hindi na rin siya lumalayo sa baryo tuwing lumulubog ang araw. Hindi rin niya madalas pinag-uusapan ang nangyari, pero minsan, sa tahimik na gabi, nakikita ko siyang nakatingin sa direksyon ng gubat, tahimik, parang may hinihintay. Si Kailyo naman ay patuloy pa rin sa kanyang paniniwala. May mga lugar na hindi dapat ginagalaw, may mga bagay na hindi natin kailangang intindihin, madalas niyang sinasabi sa akin. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit. Lumipas ang mga araw at bumalik sa normal ang buhay sa baryo, pero hindi na ito katulad ng dati. Sa tuwing dumadaan ako sa gilid ng gubat, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin, naririnig ang mahihinang kaluskos sa malalayong bahagi ng kakahuyan. Minsan, sa kalaliman ng gabi, parang may boses na bumubulong sa hangin, isang pamilyar na tinig na nagsasabing, babalik pa tayo. At sa tuwing naririnig ko yon, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Talaga bang nakabalik na kami? O baka, sa isang bahagi ng gubat, isang bahagi ng sarili namin ang naiwan, at hindi na kailanman makakabalik.